morning po, kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon. Ngayon po ay Wednesday. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan. Buhat po sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. Ang ating pong morning devotion sa umagang ito ay inaalay ko sa Carlos family, lalo tigit sa kay Kuya Rading, na sa mga oras na ito ay tumugon sa pananawagan ng Panginoon at nagbalik sa kanyang manunubos. Ang kaaliwan at pangunguna ng Banal na Espiritu ang maranasan nawa ng kanyang mga nangulila at naiwan at ng kanyang buong pamilya. Sabi po sa Efeso chapter 6 verse 17a, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Isa sa mahalagang defensive weapon ng mga sundalong Romano ay ang helmet. Pinoprotektahan nito ang ulo, na kung saan isa sa mga sensitibong bahagi ng ating katawan. Nasa ulo ang ating brain, na ayon sa siyensya ay kapag ito ay naapektuhan, ang buong katawan ay apektado. Binubuo ito ng milyong-milyong bahagi ng piyesa na kung tawagin ay neutron. Ang utak ang kumukontrol, nagre-regulate, nagmamando sa lahat ng bahagi ng katawan kung ano ang kanyang gagawin kapag na-impluwensyahan, nadaig o nakuha ni Satanas ang ating isipan. Ibig sabihin noon, makokontrol na niya ang ating buong pagkatao. Paano ba inaatake ni Satanas ang ating isipan o ang ating mga utak? Tinatangka ni Satanas na lumikha ng mga alinlangan sa ating isip. Nais ni Satanas na ang alinlangan na tayo ay mag-alinlangan sa pag-ibig ng Diyos, sa kanyang kapangyarihan, biyaya, pangako at salita. At kapag tayo ay napuno na ng alinlangan, umaantong ito sa kawalan ng pagtitiwala sa ating Panginoon at mawawala na tayo sa focus sa paglilingkod sa Kanya. Kaya napakahalaga na maprotektahan ang ating isipan. Pangalawa, tinatangka ni Satanas na lituhin ang ating isip sa pamamagitan ng pagpapakilala sa atin ng iba't ibang katuruan. Katulad ngayon, napakaraming mga false teaching, napakaraming mga maling katuruan ang maaring magligaw sa atin sa ating pananampalataya. Kung wala yung tamang focus, wala yung tamang pag-iisip, wala yung na-engage tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan, mawawala tayo sa focus, tamang pag-iisip sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Pangatlo, tinatangka ni Satanas na himukin na tayo'y kalimutan ang una nating pag-ibig. So sino po ba ang ating first love? Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon na siyang unang umibig sa atin. At kapag tayo ay nalito, kapag tayo ay nawala sa pag-ibig sa ating Diyos, mawawala tayo sa pagsunod at makokontrol na ni Satan yung ating buong pagkatao. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na kailangan nandoon sa atin yung helmet ng ating kaligtasan. Yung kaligtasan na ipinagkaloob sa ating Panginoon na libre at nais niyang ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Kapag tayo'y nanalig sa pag-ibig ng Diyos, nandoon sa atin yung focus sa paglilingkod, sa pagsunod sa nais ng ating Panginoon. Kaya naman, manatili tayong nakaugnay sa Kanya. Panatilihin nating isuot ang helmet ng kaligtasan upang maprotektahan ang ating isipan, magkaroon tayo ng tamang isipan, tamang pagsunod, tamang relasyon
tamang pagkilos at makakaasa tayo tulad ng ating Panginoon, magiging victorious din tayo sa kaaway at maging sa sanglibutang ito. Nawa ay tulungan tayo ng Panginoon upang maisagawa natin ang mga bagay na ito. Tayo ay manalangin. Banal at makapagkalingang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Wednesday. Salamat po Panginoon dahil isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming napakinggan. Nani-remind kami na isuot namin ang baluti ng helmet ng kaligtasan. Pinapaalala nito sa bawat isa sa amin na mahal kami ng aming Diyos, walang iba kundi ikaw na unang umibig sa amin. Kaya naman protektahan niyo po kami Panginoon, especially ang aming isipan upang magkaroon kami ng tamang isipan, makasunod kami sa nais mo, maisagawa namin ang ibig mo sa bawat isa sa amin. Pinagpipray ko po ang lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Anuman po ang panalangin ng kanilang puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa kanila upang patuloy nilang malamang tapat kang Diyos na tumawag sa kanila. Pinagpipray ko po sa iyo ang Carlos family, especially ang mga nangungulila sa pagpanaw ng aming kapatid, kaibigan, tatay, kuya, Rading Carlos. Aluin niyo po ng inyong banal na espiritu ang kanyang buong pamilya at ganoon din po ang kabuuan ng Crossroad United Methodist Church na nakikiisa, nakikibahagi, nakikidalamhati sa pagpanaw ng kapatid na ito. Protektahan niyo rin po kami sa kabuuan ng araw na ito, lalo na po sa mainit na panahon. Huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan. Samahan niyo po lagi kami at nawa pinagpipray ko rin sa iyo ang mga kaganapan sa ibayong dagat, maghari ang kapayapaan ng kaayusan upang magkaroon kami ng buhay na ganap at kasiyasiya. Marami pong salamat sapagkat ikaw ang aming mabuting pastol. Never mo kaming iniiwan, never mo kaming pinababayaan at patuloy na pinahihimlay sa mainam na pastulan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa isa namang edisyon ng Morning Devotion para sa umagang ito ng Wednesday. Salamat po sa lahat ng mga nanonood, nakikinig, nagsishare, nagtatag ng ating Morning Devotion. Pagpalain kayo ng Panginoon. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang ngayon, hindi lamang noon, kundi magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!